Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at sakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamalaking panganib ay maaaring nagmumula sa lugar na inaakala nating pinakaligtas. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan. Ngunit paano kung ang kanlungang ito ay maging isang hawla ng kasinungalingan at ang tanging taong pinagkakatiwalaan mo para sa iyong mga anak ay siya palang pinaghihinalaan ng lahat? Ang katahimikan sa loob ng Hiraya Residences ay hindi pangkaraniwan. Para kay Dailon Montenegro, ang katahimikang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, bagkus ay isang hudyat ng panganib. Pababa siya mula sa kanyang makintab na itim na sasakyan at ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng hangin sa mga mamahaling halaman na nakapalibot sa mansyon. Masyadong tahimik. 6:00 na ng gabi. Ito ang oras kung kailan dapat ay naririnig niya ang maliliit na hagik-gik ni na Luz at Sinag. Ang kanyang kambal na 8 buwang gulang pa lamang. Ito ang musika sa kanyang maghapon, ang tunog na bumubura sa lahat ng pagod mula sa magulong mundo ng Montenegro Prime Holdings. Ngunit wala. Tanging ang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ami? Tawag niya. Ang kanyang boses ay bahagyang umalingaw-ngaw sa malawak na foyer. Amihan? Walang sagot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis ang kanyang mga hakbang paakyat sa engrandeng hagdanan, diretso sa nursery. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan niya itong itinulak at ang kanyang mundo ay gumuho. Ang unang nakita niya ay ang kanyang mga anak. Si Luz at si Sinag ay nasa kanilang kuna, ngunit may mga lubid na nakapulupot ng maluwag sa kanilang maliliit na katawan. Hindi sila umiiyak, tila mahimbing silang natutulog. Ngunit ang tanawin ng mga lubid ay sapat na upang mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napadako sa kabilang panig ng silid. Doon, sa headboard ng kama, nakatali ang kanilang yaya. Si Amihan Dalisay. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakagapos sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang bibig ay may busal na puting tela at ang mga mata niya malawak, puno ng takot at may mga luhang tumutulo ay nakatitig sa kanya. Hindi makagalaw si Dailon. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang tanawin sa kanyang harapan ay isang bangungot, isang eksena mula sa isang pelikulang hindi niya kailanman na naising mapanood. Ang sigaw na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan ay nanatiling nakabara. Nang sa wakas ay makakilos siya, dali-dali niyang tinanggal ang mga lubid sa kanyang mga anak. Sinisigurong maayos ang kanilang paghinga. Salamat sa Diyos, mahimbing sila. Ligtas sila. Pagkatapos ay nilapitan niya si Amihan. Sa panginginig ng mga kamay, tinanggal niya ang busal sa bibig nito. Humagulhol ito ng yak, isang tunog na puno ng pinaghalong sakit at ginhawa. Sir! Sir Dailon? Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi habang kinakalagan niya ang mga tali sa mga kamay nito. Ilang minuto lang, ang mansyon ay napuno na ng mga pulis. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mga radyo, ng mga mabibigat na yabag, at ng mga tanong na walang emosyon. Habang si Amihan ay nanginginig sa isang sulok, binabalutan ng kumot na ibinigay ng isang pulis, ang atensyon ng investigador ay nakay Dailon. Mr. Montenegro? Sabi ng isang matikas na hepe ng pulisya, si Detective Cruz. Wala kaming nakitang anumang senyales ng forced entry. Lahat ng pinto at bintana ay nakalak mula sa loob. Ang security system ninyo, na isa sa pinakamoderno sa bansa, ay walang naitalang anumang unauthorized access. Napatingin si Dailon sa detective. Pagkatapos ay kay Amihan. Ang sinasabi ng pulis ay malinaw. Kung walang nakapasok,
Kung gayon ang gumawa nito, ay nagmula sa loob. Si Amihan, na kanina lang ay biktima sa kanyang paningin, ay biglang nagkaroon ng anino ng pagdududa. Habang kinukuhanan ng pahayag ng isang babaeng pulis si Amihan, hindi maiwasan ni Daelon na mapansin ang isang bagay. Ang mga pulso ni Amihan, namumula ang mga ito, may malalalim na marka mula sa lubid. Ngunit may kakaiba sa mga marka. Hindi ito mga gasgas ng isang taong nagpupumiglas para makawala. Ang mga ito ay mga marka ng pagdiin, malinis, diretso, na para bang ang tali ay kusa at dahan-dahang hinigpitan sa iisang posisyon. Parang sinadya. Lumapit ang kanyang abogado, si Attorney Robles, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Montenegro. Hinila niya si Daelon sa isang tabi. Daelon, makinig ka sa akin. Bulong nito, ang mukha ay seryoso. Ang sitwasyon ay hindi maganda para sa dalagang yan. Walang forced entry. Siya lang at ang mga bata ang narito. Para protektahan ang pangalan mo, ang kumpanya, at ang mga bata, kailangan nating ibigay siya sa mga pulis. Hayaan silang mag-imbestiga. Kailangan nating idistansya ang ating sarili sa kanya. Ngayon din, ang bawat salita ng abogado ay may bigat ng lohika. Ito ang tamang gawin. Ito ang praktikal na gawin. Ngunit sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng mga mata ni Amihan, ang takot, ang sakit, at ang kakatwang marka sa kanyang mga pulso. Isang bahagi ng kanyang utak ay sumisigaw ng pagtataksil. Ngunit isang maliit, halos hindi marinig na tinig sa kanyang puso ang bumubulong ng sakripisyo. Lumapit si Detective Cruz sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin kay Daelon. Ngunit ang kanyang tinutukoy ay ang babaeng nanginginig pa rin sa sulok. Mr. Montenegro, kailangan na naming dalhin si Miss Dalisay sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa sitwasyon. Sa ngayon, lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang mga salita ni Detective Cruz ay parang matatalim na bubog na tumusok sa pandinig ni Amihan. Lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Sa mata ng batas, sa mata ng lahat ng taong naroroon sa silid na yon, siya na ang may kasalanan. Isang tingin lang sa kanilang mga mukha, mula sa mga pulis hanggang sa mga kasambahay na sumisilip sa pinto, ay sapat na. Nakikita niya ito, ang pagdududa, ang paghusga, ang takot. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang mga mata ni Sir Daelon. Malamig, malalim, hindi mabasa. Ang mga matang yon ang pinakamasakit sa lahat. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang bawat sandali ng bangungot na yon. Isang oras bago dumating si Daelon. Kakatapos lang pakainin ni Amihan ang kambal. Si Luz ay bahagya ng humihikab, habang si Sinag ay masiglang naglalaro pa rin sa kanyang mga daliri. Mahina niyang kinakantahan ang mga ito ng Sa Ugoy ng Duyan, ang paboritong oyayi ng kanyang ina. Ang tinig niya ay malambing, isang bulong ng pagmamahal sa tahimik na nursery. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa pinto. Akala niya ay isa sa mga kasambahay, ngunit nang lumingon siya, 2 anino ang pumasok. Matatangkad na lalaki, parehong nakaitim na bonnet at face mask. Ang isa ay may hawak na lubid. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang oyayi ay naputol sa kanyang lalamunan. Ang tanging gusto niyang gawin ay sumigaw. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, tinakpan ng isa sa mga lalaki ang kanyang bibig. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong masaktan ng mga bata, sabi ng lalaki. Ang boses ay magaspang at walang emosyon. Tumango si Amihan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa 2 anghel sa kuna. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga ito, kahit papilit siyang hinihila ng mga lalaki palayo. Itali niyo na yan, utos ng isa.
Habang ginagapos ang kanyang mga kamay sa headboard ng kama, ang isip ni Amihan ay iisa lang ang sinisigaw. Huwag ninyong sasaktan ang mga bata. Tila narinig ng mga lalaki ang kanyang dasal. Pagkatapos siyang itali at busalan, kumuha sila ng isa pang rolyo ng lubid at walang ingat na ipinulupot sa katawan ni na Luz at Sinag na natutulog na. Gusto niyang magpumiglas, gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang lalo lang nitong ilalagay sa panganib ang kambal. Kaya sa gitna ng kanyang takot, isang bagay lang ang naisip niyang gawin. Mula sa likod ng busal sa kanyang bibig, sinubukan niyang magpatuloy sa pagkanta. Isang garalgal at hindi maintindihang tunog. Ngunit ang himig ng saugoy ng duyan ay naroon pa rin. Umaasa siyang ang pamilyar na himig ay magpapanatili sa mga batang mahimbing na hindi sila magigising sa bangungot na ito. Ang mga lalaki ay nagkatinginan, tila nagtataka bago nagmamadaling umalis. Mensahe lang to para sa boss mo, sabi ng isa bago isara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa, nakatali at takot. Ngunit nang marinig niya ang malalim na paghinga ng kambal, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ligtas sila. Ilang minuto siyang umiyak sa tahimik hanggang sa isang mas malaking takot ang gumapang sa kanya. Paano kung dumating si Sir Daylon at makita siyang ganito? Walang bakas ng pagnanakaw, walang sinirang pinto, agad siyang paghihinalaan. Ang isang hamak na katulong na tulad niya laban sa salita ng isang bilyonaryo? Wala siyang laban. Sa gitna ng desperasyon, gumawa siya ng isang desisyon. Sa lahat ng kanyang lakas, ipinagkiskis niya ang tali sa gilid ng headboard hanggang sa unti-unti itong lumuwag. Nang makalaya ang kanyang mga kamay, hindi siya tumakbo. Kinuha niya ang lubid. Habang nanginginig ang buong katawan, ipinulupot niya ito, pabalik sa kanyang mga pulso. Mas mahigpit, mas masakit. Tiniis niya ang hapdi. Ang bawat paghigpit ay isang panalangin na sana ang sakripisyong ito ay sapat na para maniwala sila sa kanya. Pagkatapos ay isinubo niyang muli ang busal sa kanyang bibig at sumandal. Naghihintay sa pagdating ng kanyang amo, naghihintay sa hatol. Miss Dalisay, sumama na po kayo sa amin. Ang boses ng babaeng pulis ang nagpabalik kay Amihan sa kasalukuyan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Tumingin siya kay Daelon, naghihintay ng kahit anong senyales, kahit anong tulong. Ngunit nanatili itong walang kibo, ang mukha ay parang isang maskarang bato. Nagsimula na siyang maglakad kasama ng mga pulis. Bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Ito na ang katapusan. Masisira ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, sa probinsya. Paano na sila? Ngunit bago pa sila makarating sa pinto, isang boses ang pumigil sa kanila. Malamig, makapangyarihan, at hindi matitinag. Sandali. Lahat ay napalingon kay Daelon. Hindi siya sasama sa inyo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Detective Cruz. Mananatili siya dito. Pero Mr. Montenegro, siya ay empleyado ko sa ilalim ng aking tahanan. Kung mayroon kayong sapat na ebidensya para sampahan siya ng kaso, gawin ninyo. Pero hanggat wala, mananatili siya dito sa ilalim ng aking kustodya. Gagamitin ko ang lahat ng aking abogado para siguraduhin iyon. Ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Walang sino man ang nangahas na sumuway sa tono ni Daelon. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, tumango si Detective Cruz. Kung iyan ang gusto ninyo, pero mananatili siyang person of interest, huwag na huwag siyang aalis sa mansyon na ito. Pagkaalis ng mga pulis at ng mga usisero, naiwan silang dalawa ni Daelon sa malawak na sala. Nakatayo lang si Amihan. Hindi alam ang sasabihin. Lumapit si Daelon sa kanya. Ang kanyang presensya ay mabigat. Halos nakakatakot. Tinitigan niya si Amihan. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa nito.
Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Hindi alam ni Amihan kung ano ang tinutukoy niya. Ang pagtawag sa pulis o ang tanawin sa itaas. Ang mga marka sa pulso mo, paglilinaw niya. Bakit mo tinalian muli ang sarili mo? Hindi nakasagot si Amihan. Ang tanging nagawa niya ay umiyak. Isang pag-iyak na dala ng pagod, ng takot, at ng isang maliit na butil ng pasasalamat. Iniwan siya ni Daelon na umiiyak doon. Umakyat si Amihan sa nursery. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kuna at niyakap ang natutulog na sina Luz at Sinag. Dito, sa tabi ng mga batang pinrotektahan niya, naramdaman niya ang isang pait na pasasalamat. Hindi siya nasa kulungan, ngunit hindi rin siya malaya. Sa kabilang banda, pumasok si Daelon sa kanyang pribadong pag-aaral. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Umupo siya sa kanyang lamesa at tinitigan ang telepono. May mali sa kwento. May isang piraso na nawawala. Bigla, nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Ang nasa kabilang linya ay katahimikan na sinundan ng isang boses na binago ng computer, malamig at nakakakilabot. Ito ay simula pa lang, Daelon. Mawawala sa iyo ang lahat. Pagkatapos ay namatay ang linya. Ang katahimikan na ipinaglaban ni Daelon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, ang pangalan ng Hiraya Residences ay hindi na simbolo ng karangyaan, kundi ng iskandalo. Ang kanyang umaga ay sinira ng isang tawag mula kay Attorney Robles. Buksan mo ang TV, Daelon. O mas mabuti pa, huwag na lang. Ngunit huli na. Sa screen ng malaking telebisyon sa kanyang sala, nakita niya ang kanyang sariling tahanan. At sa tabi nito, isang larawan ni Amihan na malabo. Kinuha mula sa kanyang social media profile na may malaking headline sa ilalim. Yaya o demonyo, bilyonaryo, nilagay sa panganib ang kambal. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk. Isang ugat ang umumbok sa kanyang sentido. Ang mga tabloid ay nagpipiesta. Si Amihan ay inilalarawan bilang isang tusong babae na may maitim na balak. Isang ahas na pinapasok niya sa kanyang pamamahay. Ang kwento ay mabilis na kumalat, pinalala ng mga pekeng testimonya mula sa mga dating kakilala na nagsasabing si Amihan ay laging may malaking ambisyon. Ang galit ni Daelon ay hindi lang para sa mga sinungaling na media. Ito ay galit sa kawalan niya ng kontrol. Ang kanyang pribadong buhay, ang kanyang santuwaryo, ay ginawang isang sirko para sa publiko. Ang sirko ay sumunod sa kanya hanggang sa opisina. The board is calling for an emergency meeting, sir. Sa loob ng boardroom ng Montenegro Prime Holdings, ang tensyon ay mas masahol pa kaysa sa media. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na ang tanging pinapahalagahan ay ang presyo ng stocks, ay nakatingin sa kanya na may pag-aalala at pagbabanta. Daelon, this is a disaster, sabi ni Mr. Valderrama, isa sa mga pinakamatandang miyembro. Our stock value dropped by 3% this morning. This incident is directly affecting the company's reputation. Kailangan mong tanggalin ang babaeng iyon. Now. Umalingaw-ngaw ang pagsang-ayon sa buong silid. Lahat sila ay may iisang sentensya. Paalisin si Amihan. Ibigay siya sa mga aso para iligtas ang kanilang mga sarili. Ngunit si Daelon ay hindi natinag. Malamig niyang tinitigan ang bawat isa sa kanila. Hindi, mariin niyang sabi. Ang isang salita ay sapat na para patahimikin ang lahat. Ang babae ay nasa ilalim ng aking proteksyon hanggat hindi napapatunayan ng pulisya na siya ay may kasalanan. Ang pagbagsak ng stocks ay pansamantala. Ang pagtalikod sa isang inosenteng tao ay isang bagay na hindi ko gagawin. This meeting is over. Tumayo siya at umalis. Iniwan ang board na natigilan. Ngunit alam niyang ang kanyang katapangan ay may hangganan. Kailangan niya ng sagot at kailangan niya ito ngayon. Dumiretso siya sa security room ng mansyon
kung saan naghihintay ang kanyang pinuno ng seguridad, si Dante, isang matipuno at disiplinadong dating sundalo na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "Ay play mo ulit ang CCTVs mula kahapon," utos ni Daylon. Sa maraming screen, pinanood nilang muli ang mga kaganapan. Ang pag-alis ni Daylon sa umaga, ang paglalaro ni Amihan, kasama ang kambal sa hardin, lahat ay normal. Hanggang sa sumapit ang 4:15 p.m., biglang nag-static ang lahat ng kamera sa ikalawang palapag. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik ang signal. Ang unang imahe, ang pinto ng nursery na nakasara. Tila walang nangyari. "Anong nangyari dito, Dante?" tanong ni Daylon. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. "Pasensya na po, sir," sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. "Nire-review na po namin ng technical team. Mukhang isang random system glitch. Minsan po talagang nangyayari sa mga high-tech systems. Marahil ay dahil sa biglang pagbabago ng boltahe ng kuryente." Isang glitch? Sa isang security system na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Napakagandang pagkakataon. Ngunit si Dante ang pinakamagaling sa kanyang larangan. Kung sinabi niyang glitch, marahil ay glitch nga. Sa ngayon, pagod at bigo, bumalik si Daylon sa loob ng bahay. Papunta na sana siya sa kanyang opisina nang may marinig siyang isang tunog na nagpatigil sa kanya. Isang mahinang tawa. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang sarili sa labas ng playroom ng mga bata. Sa loob, sa sahig, nakaupo si Amihan. Hindi niya alam na pinapanood siya. Nakikipaglaro siya kina Luz at Sinag. Itinatago niya ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay at biglang imumulat ito. Sumisigaw ng peekaboo. Ang kambal ay tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga tawa ay purong kaligayahan. At si Amihan, ang kanyang nangiti ay totoo. Walang bakas ng kasamaan, walang bahid ng pagkukunwari. Ito ay ang nangiti ng isang taong tunay na nagmamahal sa mga batang inaalagaan niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay mula sa media at sa board ay nawala. Ang tanging nakita ni Daylon ay isang babaeng nasasaktan na naghahanap ng lakas sa dalawang sanggol na naging mundo na rin niya. Biglang nagring ang kanyang telepono, binasag ang sandali. Nakita niya ang pangalan sa screen, Sylvan de la Vega. Ang kanyang dating kasosyo, ngayon ay karibal. Pinindot niya ang sagot. "Daylon, pare, nakita ko ang balita." Sabi ni Sylvan, ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Grabe. Mahirap talagang magtiwala sa mga tao ngayon, lalo na sa mga katulong. Baka naman may kinalaman yan sa pamilya niya sa probinsya. Alam mo na, desperado para sa pera. "Sinisigurado kong maayos ang lahat, Sylvan." Malamig na sagot ni Daylon. Good, good. Just checking on you. Mag-iingat ka, pare." Pagkatapos ng tawag, isang masamang pakiramdam ang nanatili kay Daylon. Pumasok siya sa kanyang email, nagbabasakaling may update mula sa kanyang mga investigador. Isang bagong mensahe ang nasa pinakataas. Walang subject at mula sa isang hindi kilalang email address. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang kuha mula sa malayo, medyo malabo, ngunit malinaw pa rin. Si Amihan, nakatayo sa labas ng isang maliit na tindahan, ilang araw bago ang insidente, at kausap niya. Isang lalaking hindi pamilyar na may takip sa mukha at may iniaabot na isang makapal na brown envelope sa kanya. Ang Hiraya Residences ay naging isang ginintuang hawla para kay Amihan. Ang bawat sulok ng mansyon na dati niyang nilalakaran nang may gaan ng loob ay tila may mga matang nakamasid. Ang mga kasambahay na dati niyang nakakakwentuhan ay umiiwas sa kanyang tingin. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga aninong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Isa siyang bilanggo. Isang bilanggo na ang tanging kalayaan ay ang pag-aalaga sa dalawang batang hindi pa kayang humusga. Sina Luz at Sinag
ang kanyang naging kanlungan. Sa kanilang mga tawa at maliliit na yakap, nakakalimutan niya kahit saglit ang bigat ng mga akusasyon. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Luz, pumasok si Daylon sa nursery. Hindi ito nagsalita. Sa halip, inabot nito sa kanya ang isang tablet. Ang screen ay nagpapakita ng isang litrato. Ang puso ni Amihan ay tila hinigpitan. Nasa litrato siya. Kuha ilang araw na ang nakalipas. Nakikipag-usap sa isang lalaki at may tinatanggap na isang brown na envelope. Ang pagkakakuha ng litrato ay ginawa itong mukhang isang lihim na transaksyon, isang bayaran sa dilim. "Ipaliwanag mo ito," sabi ni Daylon. Ang kanyang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Amihan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan. Isang simpleng sandali ay binigyan ng napakaruming kahulugan. "Pinsan ko po yan, sir," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may dignidad. "Si Kiko po. Galing po siya sa kabilang bayan. May pinadala po kasing tulong ang nanay ko para sa tiyahin naming may sakit. Yung laman po ng envelope po. Pera po yun para sa gamot." Tinitigan siya ni Daylon. Sinusuri ang bawat galaw, bawat kislap sa kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Hindi nagsalita si Amihan. Hinayaan niyang makita ni Daylon ang katotohanan sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali na parang walang katapusan, kinuha ni Daylon ang tablet at tumalikod. Walang sinabi ni isang salita. Iniwan siyang muli sa ere. Hindi sigurado kung naniwala ba ito o lalo lang nadagdagan ang pagdududa nito. Nang makatulog na ang kambal, nagkulong si Amihan sa kanyang maliit na silid at tinawagan ang kanyang ina sa probinsya. Kailangan niyang marinig ang isang pamilyar na boses. "Anak, kumusta ka na dyan? Diyos ko, nag-aalala kami sa'yo." Bungad ng kanyang ina, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay lang po ako, Nay. Kayo po, kumusta?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina sa kabilang linya. "Anak, may mga reporter dito. Nagtatanong tungkol sa'yo." Kung ano-anong masasamang bagay ang sinasabi. Pinapalabas nilang masama kang tao na mukha kang pera. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Amihan. Gumuho ang mundo ni Amihan. Hindi lang pala siya ang nahihirapan. Ang kanyang pamilya, na wala namang kinalaman sa gulo, ay nadadamay. "Umalis ka na dyan, anak," sabi ng kanyang ina sa pagitan ng mga hikbi. "Hayaan mo na yan. Umuwi ka na lang dito. Kahit maghirap tayo, basta't magkakasama tayo at payapa." Ngunit umiling si Amihan, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng ina. "Hindi po, Nay. Kapag umalis po ako, para ko na rin pong inamin na may kasalanan ako. Hindi po ako aalis hanggat hindi nalilinis ang pangalan ko." Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay kasing bigat ng semento. Ngunit sa gitna ng sakit, isang determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Lalaban siya para sa sarili niya at para sa kanyang pamilya. Para maibsan ang kanyang nararamdaman, lumabas siya ng silid at nakita ang isa sa mga paboritong laruan ni Sinag. Isang maliit na kabayong kahoy na nalaglag sa sahig. Napansin niyang natanggal ang isang paa nito. Dahan-dahan niya itong pinulot. Kumuha ng pandikit sa kusina at maingat na inayos. Habang ginagawa ito, ang kanyang isip ay lumilipad. Ang laruang ito, tulad niya, ay nasira. Ngunit kaya niyang ayusin, kaya niyang buuin muli. Hindi niya namalayan na nakatayo pala sa may pinto si Daylon. Tahimik na pinapanood ang kanyang ginagawa. Nang matapos siya, tumayo si Amihan at humarap dito. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng paninindigan. "Sir," sabi niya sa isang boses na matatag, "kahit ano pong mangyari, kahit ano pa pong litrato ang makita ninyo, gusto ko lang pong malaman ninyo. Hindi ko po magagawang saktan ang mga anak ninyo.
Sila po ang buhay ko dito. Muli, hindi nagsalita si Dylon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanyang titig. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Amihan dati. Tila isang maliit na bitak sa pader ng yelo na nakapalibot dito. Tumangulang ito ng bahagya bago tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Sa loob ng kanyang pribadong espasyo, tinawagan ni Daelon ang kanyang pribadong investigador. Gusto kong alamin ang lahat tungkol sa pinsan ni Amihan Dalisay na nagngangalang Kiko. At gusto kong malaman kung meron silang tiyahin na may sakit. I-verify mo lahat ng sinabi niya. Ngayon din. Habang si Amihan ay abala sa pag-aayos ng laruan, hindi niya alam na isang mas malaking laro ang nagaganap sa kanyang likuran. Sa kabilang banda ng mansyon, sa security room, si Dante ay nakatanggap ng isang tawag. Lumayo siya sa ibang mga guwardiya para sagutin ito. Hello? Kamusta ang alaga nating yaya? Tanong ng boses sa kabilang linya, ang boses ni Silvan de la Vega. Nagiging komplikado, sagot ni Dante. Mukhang hindi pa rin siya tuluyang tinitigilan ni Dylon. Kung gayon, kailangan natin ng pampabigat. Sabi ni Silvan, may ngisi sa kanyang boses. Oras na para ipakita sa kanya ang isang bagay na hindi na niya kayang pagdudahan. Siguraduhin mong magmumukha itong totoo. Masusunod, sabi ni Dante bago ibaba ang tawag. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, pumasok si Dylon sa kanyang opisina para tingnan kung may resulta na ang kanyang investigador. May email na naghihintay para sa kanya. Ang resulta, lahat ng sinabi ni Amihan ay totoo. Ang pangalan ng pinsan, ang address, maging ang record sa ospital ng kanilang tiyahin. Tumugma lahat. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng ginhawa. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lang. Dahil kung totoo ang sinabi ni Amihan, ibig sabihin ay may isang taong sadyang nagpapadala sa kanya ng mga maling impormasyon para sirain ito. Ang kaaway ay mas malapit at mas tuso kaysa sa inaakala niya. Nakatayo siya at naglakad papunta sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang pagdududa kay Amihan ay unti-unting napapalitan ng isang mas malaking takot. Sino ang tunay na kalaban? Biglang pumasok si Dante sa kanyang opisina, hindi man lang kumatok. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sir, I think you need to see this, sabi nito. Inabot ang isang folder. Binuksan ito ni Dylon. Ano ito? Na-trace po namin ang pinanggalingan ng anonymous email na naglalaman ng litrato. Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Medyo nahirapan po kami, pero nakuha namin ang lokasyon. At saan, tanong ni Dylon, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumento. Huminga ng malalim si Dante bago ibigay ang huling nakamamatay na suntok. Sir, ipinadala po ito mula sa isang internet cafe. 3 kanto lang po ang layo mula sa bahay ng pamilya ni Amihan. Sa probinsya, ang folder na iniwan ni Dante ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Dylon. Paulit-ulit niyang binasa ang ulat, naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong maliit na pagkakamali. Wala siyang makita. Ang ebidensya ay solido, malinis, at mapanira. Nilamukos niya ang papel sa kanyang kamao. Nagpabalik-balik siya sa loob ng kanyang malawak na opisina. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng isang desisyon na hindi niya kayang gawin. Ang isip niya ay isang digmaan. Sa isang panig, ang mga mata ni Amihan, ang sinseridad, ang paninindigan. Sa kabilang panig, ang malamig at brutal na katotohanan na nakalimbag sa papel. Paano nangyari ito? Ang babaeng nag-ayos ng sirang laruan ng kanyang anak. Siya rin ba ang babaeng may kakayahang magpadala ng isang email para sirain ang sarili niya bilang isang pain? Hindi magtugma. Biglang umilaw ang malaking screen sa kanyang dingding. Isang kagyat na video conference call mula sa Board of Directors. Wala siyang pagpipilian kundi sagutin ito. Dylon, nakikita mo ba ang nangyayari sa merkado?
Bungad ni Mr. na Valderrama, ang kanyang mukha ay kulubot sa pag-aalala. May kumakalat na balita tungkol sa isang hostile takeover. May isang taong dahan-dahang binibili ang ating mga shares sa mas mababang halaga. Ang iskandalong ito ay nagbibigay sa kanila ng perpektong pagkakataon. Ang mga mukha ng ibang miyembro ng board ay lumitaw sa screen. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng panik. Ang Montenegro Prime Holdings ay inaatake. Ang kaaway na nagpadala ng mensahe sa kanyang telepono ay hindi lang pala pamilya niya ang tinatarget, kundi pati ang buong imperyo niya. Ang pressure ay 10 beses na mas matindi. Gawin ninyo ang lahat para malaman kung sino ang nasa likod nito. Mariing utos ni Delon. At ihanda ang ating depensa. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ito na ba ang plano? Ang guluhin ang kanyang personal na buhay para hindi niya mapansin ang pag-atake sa kanyang kumpanya? Isang napakatalinong galaw. At si Amihan, siya ba ay kasabwat o isang sakripisyong piyesa lamang? Gabi na nang lumabas siya ng opisina. Ang buong bahay ay tahimik. Inaasahan niyang didiretso na siya sa kanyang silid, ngunit isang amoy mula sa kusina ang nagpatigil sa kanya. Amoy ng pamilyar na ulam, adobong manok. Pumasok siya sa kusina at nakita si Amihan na naghahain sa isang maliit na plato. Mukhang nagulat ito nang makita siya. "Sir," sabi nito, bahagyang yumuko. "Pasensya na po. Nakita ko po kasing hindi pa kayo kumakain. Nagluto po ako kung sakaling magustuhan ninyo." Inilapag nito ang plato sa mesa. Isang simpleng pagkain, kanin at adobo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ito ay 1 kilos ng pag-aalaga. 1 kilos na hindi ginagawa ng isang taong may masamang balak. Tumingin si Dylon kay Amihan na nakatayo lang doon, naghihintay. Umupo siya at kumuha ng isang tinidor. Habang kumakain, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng pagkalito. "Amihan, tulungan mo akong intindihin," sabi niya. "Hindi tumitingin dito. Ang email, yung litrato, ipinadala mula sa isang internet cafe malapit sa inyo. Bakit?" Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang gulat at sakit sa mukha ni Amihan. "Sir, hindi ko po alam," sabi nito. Ang boses ay basag. "Wala po akong alam dyan. Sumpa ko po." Ang sinseridad sa boses nito ay tumagos sa kanyang puso. Ngunit ang alaala ng nakaraan ay isang lason na mahirap alisin. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng ina ng kambal. Si Cassandra. Maganda, mapagmahal, perpekto sa kanyang paningin. Hanggang sa isang araw, umalis ito. Dala ang malaking halaga ng pera mula sa kanilang joint account at iniwan ang isang sulat na nagsasabing hindi pa pala ito handang maging ina. Ang pagtataksil na yon ang nagpatigas sa kanyang puso. Ito ang nagturo sa kanya na huwag magtiwala ng buo. At ngayon, ang kasaysayan ay tila umuulit. "Sige na," sabi niya kay Amihan, hindi pa rin makatingin. "Magpahinga ka na." Nang makaalis si Amihan, naiwan siyang mag-isa kasama ang pagkain at ang kanyang mga demonyo. Kailangan niyang makita muli ang lahat. Kailangan niyang mahanap ang mali. Bumalik siya sa kanyang opisina at binuksan ang mga crime scene photos sa kanyang malaking monitor. Tinitigan niyang muli ang mga litrato, ang mga lubid sa kuna, ang busal, ang mga tali kay Amihan. Pinanood niya ito ng paulit-ulit na para bang kung tititigan niya ito ng matagal, magsasalita ang mga litrato. Nag-zoom in siya sa isang partikular na larawan. Isang close-up shot ng mga buhol ng lubid na nakagapos sa headboard ng kama. Nakita na niya ito ng 100 beses. Ngunit ngayong gabi, may napansin siyang kakaiba. Ang buhol.
Hindi ito isang ordinaryong buhol. Masyado itong malinis, masyadong episyente, may pattern. Ito ay isang uri ng slip knot na ginagamit para sa mabilis na pagtatali at pagkalas. Isang buhol na pamilyar sa kanya dahil minsan niya itong nakita sa mga training manuals. Isang buhol na pangmilitar. Biglang tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang gulugod. Militar. May isang tao siyang kilala na may ganoong kasanayan. Isang taong nasa tabi niya lang kanina. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo sa seguridad ng kanyang pamilya. Si Dante. Ang kanyang hepe ng seguridad. Isang dating elite special forces soldier. 3:00 ng madaling araw. Ang buong Hiraya Residences ay natutulog, ngunit si Daelon Montenegro ay gising na gising. Ang kanyang opisina ay naliligo sa malamig na liwanag mula sa kanyang computer monitor. Ang tanging tunog ay ang mabilis na pag-click ng mouse at ang kanyang sariling paghinga. Sa screen, sunod-sunod na mga imahe ng iba't ibang uri ng buhol, clove hitch, bowline, figure 8. At sa wakas, naroon ito. Isang tautline hitch, isang uri ng adjustable slip knot, isang buhol na karaniwang itinuturo sa military survival training para sa mabilis at mahusay na pagtatayo ng mga shelter. Isang buhol na alam ni Dante, isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ang bawat piraso ng ebidensya na nagtuturo kay Amihan, ang nawawalang 15 minuto sa CCTV, ang email na naglalaman ng litrato, ang ulat tungkol sa internet cafe. Lahat ng yon ay dumaan sa mga kamay ni Dante. Ang taong pinagkatiwalaan niya para protektahan ang kanyang pamilya ay maaaring siya palang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Ngunit hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Isang maling galaw at maaaring mas malagay sa panganib ang lahat. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa kanyang kalaban. Kinabukasan, ipinatawag niya si Dante sa kanyang opisina. Ang kanyang muka ay kalmado, isang perpektong maskara. Dante, may bago akong ipapagawa sa iyo, sabi ni Daelon. Iniabot ang folder na ibinigay nito sa kanya kagabi. Ang ulat na ito, tungkol sa internet cafe. May pakiramdam akong meron pa tayong hindi nakikita. Gusto kong personal kang pumunta sa probinsya na yon. Kausapin mo ang may-ari. Suriin mo ang bawat anggulo. Huwag kang babalik dito hanggat wala kang nahahanap na bago. Tumingin si Dante sa kanya. Tila sinusubukan basahin ang kanyang ekspresyon. Masusunod po, sir, sabi nito nang walang pag-aalinlangan. Bukas na bukas din po ay aalis ako. Habang nag-uusap sila, sa ilalim ng mesa ang mga daliri ni Daelon ay mabilis na nagtatype sa kanyang telepono. Isang utos para sa kanyang pinagkakatiwalaang IT expert. Kailangan kong malaman ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa computer ni Dante. Install your best tracking software while he's gone. Absolute discretion. Nang umalis si Dante, naiwan si Daelon na nakatingin sa kawalan. Ang unang yugto ng kanyang kontra-atake ay nagsimula na. May nagbago kay Sir Daelon. Hindi alam ni Amihan kung ano ito, ngunit nararamdaman niya. Ang mga titig nito na dati ay puno ng yelo at pagdududa ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang matamang pagmamasid na para bang sinusubukan nitong tingnan ang isang bagay sa kanyang kaloob-looban. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Ang mga tanong nito, kapag nagkakasalubong sila, ay tungkol na sa kambal, hindi na tungkol sa kaso. Isang gabi, ang pagbabagong yon ay naging mas malinaw. Biglang umiyak ng malakas si Luz. Hindi ito isang ordinaryong iyak. Ito ay isang iyak ng sakit. Mabilis na pumasok si Amihan sa nursery at nakita ang bata na namumula at pawis na pawis. Nilagay niya ang kanyang palad sa noo nito. Mainit. Sobrang init. Lagnat. Habang nagpapanik siya,
Naghahanap ng gamot at thermometer, bumukas ang pinto. Pumasok si Dylon, halatang nagising sa pag-iyak. "Anong nangyayari?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala ng isang ama. "Mataas po ang lagnat ni Luz, sir," sagot ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang buksan ang bote ng paracetamol. Sa halip na mag-utos, lumapit si Dylon. Kinuha niya ang bote mula sa nanginginig na kamay ni Amihan at kumuha ng eksaktong dosage. Inabot niya ito pabalik kay Amihan para ipainom sa bata. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang bimpo. Sa sumunod na oras, sabay silang nag-alaga kay Luz. Si Amihan ang kumakanta ng oyayi habang si Dylon naman ang maingat na nagpupunas sa maliit na katawan ng bata. Sa tahimik na silid na yon, hindi sila amo at katulong. Hindi sila bilyonaryo at suspek. Sila ay 2 taong may iisang layunin. Ang pagalingin ng isang batang mahal nila. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat at nakatulog ng mahimbing si Luz, napasandal sila pareho sa pader. Kapwa pagod, ngunit guminhawa ang pakiramdam. "Salamat," mahinang sabi ni Dylon. Nagulat si Amihan. "Para po saan, sir?" "Para dito," sabi nito. Ang kanyang tingin ay nasa mahimbing na natutulog na bata. "Para sa pagmamahal mo sa kanila." Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Amihan ang isang Dylon Montenegro na hindi nakamaskara. Isang Dylon na marunong maging vulnerable. Pinanood ni Dylon si Amihan na maupo sa isang upuan sa tabi ng kuna. Ayaw iwanan si Luz. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalaga. Ang imaheng iyon ay isang matalim na sampal sa kanyang mga alaala ni Cassandra na minsay nagreklamo dahil lang sa pag-iyak ng mga bata sa gabi. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang opisina. May mensahe na mula sa kanyang IT expert. "Software installed. May nakuha na agad kami." Isang deleted message mula sa isang burner phone ipinadala bago umalis si Dante kaninang umaga. Sa ilalim ng mensahe ay isang screenshot. Iilang salita lang, ngunit sapat na para patigasin ang panga ni Dylon. Mukhang nagsisimula na siyang maghinala. Ang dugo niya ay kumulo. Tama siya. Isang ahas. Napatingin siya sa direksyon ng nursery. Nakita niya sa kanyang isipan si Amihan, mahimbing na natutulog sa upuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa gilid ng kuna. Isang anghel na bantay. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot na dulot ng kanyang nakaraan ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malinaw at hindi matitinag na katotohanan. Humarap siya sa bintana, nakatingin sa dilim, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na ito, bumulong siya sa kanyang sarili ng may buong katiyakan. Naniniwala ako sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang computer, isang bagong mensahe mula sa IT expert. "Sir, there's more. Hindi lang ito text, may kasamang corrupted audio file fragment. Sinusubukan naming i-recover." Ilang minuto ng paghihintay na parang habambuhay. Pagkatapos ay dumating ang file, recovered audio MP3. Pinindot niya ang play. Ang tunog ay garalgal, puno ng static. Ngunit sa likod ng ingay, may isang boses. Isang boses na pamilyar sa kanya. Isang boses na minsan niyang tinawag na kaibigan. Siguraduhin mong ang susunod na galaw ay tatapos na sa kanya. Nanigas si Dylon sa kanyang upuan. Ang boses na yon, walang duda, kay Sylvan de la Vega. Ang boses ni Sylvan de la Vega ay paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Dylon. Hindi ito isang echo ng pagkakaibigan, kundi isang siyap ng isang ahas. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na, bumubuo ng isang larawan ng karumaldumal na pagtataksil. Hindi na si Amihan ang sentro ng kwento. Isa lamang siyang piyesa, isang inosenteng piyesa na idinadamay sa isang mas malaki at mas maruming laro. Ang laro ni Sylvan, at si Dante ang kanyang sundalo
sa loob ng kastilyo. Ang galit ni Dailon ay malamig at kinakalkula. Wala nang puwang para sa pagdududa o pagkalito. Pinalitan ito ng isang matalas at mapanganib na kalinawan. Kinabukasan, sa isang di pangkaraniwang lugar, isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang dulo ng lungsod, lihim siyang nakipagkita kay Attorney Robles. "Narito ang lahat," sabi ni Dailon. Inilapag ang isang maliit na USB drive sa mesa. Ang audio recording ni Sylvan, ang mga mensahe ni Dante. "Gusto kong ihanda mo ang lahat. Pero hindi pa tayo gagalaw." "Ano ang plano mo, Dailon?" tanong ng abogado, baka sa muka ang pag-aalala. "Kailangan na nating linisin ang pangalan ni Amihan." "Malilinis ang pangalan niya," sagot ni Dailon. Ang kanyang mga mata ay madilim at determinado. "Pero bago yon, bibigyan ko si Silva ng sapat na lubid para bigtiin ang sarili niya. Hindi ito tungkol sa depensa, attorney. Tungkol ito sa pag-atake." Pagbalik niya sa mansyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte. Isang bilyonaryong problemado, isang amang nag-aalala. Ngunit sa likod ng maskara, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Isang hapon, nakita niya si Amihan sa hardin. Tinutulungan si Sinag na humakbang habang nakakapit sa isang upuan. May isang libro sa tabi niya, isang lumang reviewer para sa nursing aptitude test. Lumapit siya. "Naghahanda ka para maging isang nurse?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. Nagulat si Amihan. Ito ang unang pagkakataon na tinanong siya ni Dailon tungkol sa isang bagay na personal. "Pangarap ko po yun, sir," sabi niya, bahagyang nahihiya. "Bago pa po ako magtrabaho dito." "At bakit mo ito itinigil?" "Kailangan pong tulungan ng pamilya sa probinsya. Mas malaki po ang kita dito." Tumango si Dailon. Tinititigan ang determinasyon sa mga mata ni Amihan. "Huwag mong bibitawan ang pangarap na yan, Amihan," sabi niya bago tumalikod. Naiwan si Amihan na tulala. Ang puso niya ay may kakaibang kaba. Ang simpleng pag-uusap na yon ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng isang madilim na bagyo. Nang sumunod na araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Sylvan de la Vega, dala ang isang basket ng mga mamahaling prutas. "Pare, dumaan lang ako para kumustahin ka," sabi nito. Tinapik ang balikat ni Dailon. "Balita ko, lalong gumugulo ang sitwasyon. Kawawa naman yung yaya mo, pero mas kawawa ka, pare. Stress na sa negosyo, stress pa sa bahay." "Kaya ako pa naman, Sylvan," sagot ni Dailon. Pinipilit ang isang pagod na ngiti. "Salamat sa pag-aalala. Basta, kung may kailangan ka, nandito lang ako," sabi ni Sylvan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. "Ang galing mong umarte, Sylvan," naisip ni Dailon. "Ang galing-galing mo." Habang nag-uusap sila, bumalik si Dante mula sa kanyang misyon sa probinsya. Pumasok ito sa sala, pawisan at mukhang pagod. "Sir," sabi nito kay Dailon, "wala po talaga akong nakita. Kinausap ko ang may-ari ng internet cafe. Walang CCTV, walang record. Tila sinadya po talagang itago kung sino ang nagpadala ng email. Mukhang mas malalim ang koneksyon ni Amihan kaysa sa inaakala natin. Isang perpektong kasinungalingan." "Salamat sa iyong pagsisikap, Dante," sabi ni Dailon. Ang kanyang boses ay kalmado. "Magpahinga ka na." Nakahinga ng maluwag sina Sylvan at Dante, nagpapalitan ng isang panakaw na tingin. Iniisip na nalinlang nila ang lahat. Hindi nila alam na bawat salita, bawat kilos ay nagbaon lamang sa kanila ng mas malalim sa bitag na inihanda ni Dailon. Ngunit ang kalmadong ipinapakita ni Dailon ay tila nakabagabag kay Sylvan. Masyadong tahimik, masyadong kampante. Kinailangan niyang tapusin na ang laro. Kinagabihan, habang nag-iisa si Dailon sa kanyang opisina, tumawag si Attorney Robles. Ang boses nito ay hindi na kalmado. "Dailon, kailangan mong malaman to,"
sabi ng abogado. May ipinadalang bagong ebidensya ang isang anonymous source sa piskalya, isang ebidensyang hindi matatanggihan. Ano ito? Tanong ni Dailon. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Isang video, Dailon. Huminga ng malalim ang abogado. Isang malabong video mula sa isang CCTV sa labas ng mansyon, kuha ilang linggo na ang nakalipas. Ipinapakita nito si Dante na nag-aabot ng isang malaking itim na maleta kay Amihan. Sa mga nakaraang araw, nagsimulang maramdaman ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang mga pader ng yelo sa pagitan nila ni Sir Dailon ay unti-unting natutunaw. Ang mga titig nito ay hindi na kasing talim ng dati. Ang pag-aalaga nila ng magkasama kay Luz ay nag-iwan ng isang mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Naniwala siya. Naniwala siyang sa kabila ng lahat, nakikita na nito ang katotohanan. Kaya nang marinig niya ang dagundong ng mga sirena sa labas ng mansyon, hindi takot ang una niyang naramdaman, kundi pagkalito. Mula sa bintana ng nursery, nakita niya ang mga kumukutitap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na huminto sa harap ng malaking gate. Bumukas ang pinto ng nursery. Pumasok si Dailon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkabigo na hindi pa nakikita ni Amihan dati. Amihan, sabi nito, ang boses ay apurado. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw. Huwag kang maniniwala sa kanila. Bago pa man siya makapagtanong, narinig na nila ang mabibigat na yabag sa hagdanan. Pumasok si Detective Cruz kasama ang 2 unipormadong pulis at sa pagkakataong ito, may dala silang isang piraso ng papel, isang warrant of arrest. Amihan Dalisay, sabi ng detective. Ang kanyang boses ay malamig at opisyal. Inaaresto ka namin sa salang kidnapping at serious illegal detention ng mga menor de edad na sina Luz at Sinag Montenegro. Ang mga salita ay parang suntok na nagpatigil sa paghinga ni Amihan. Kidnapping? Siya? Ang mga batang minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili? Ano? Hindi. Walang ganoon. Sigaw niya, napahakbang paatras, palapit sa kuna ng kambal na tila doon siya kukuha ng proteksyon. Mayroon kaming video, Miss Dalisay, sabi ng detective. Isang video na malinaw na ipinapakita kang tumatanggap ng isang maleta mula sa inyong kasabwat. Wala akong tinatanggap na maleta. Wala akong kasabwat. Ngunit hindi na sila nakikinig. Lumapit ang isang babaeng pulis. May hawak na posas. Ang malamig na bakal ay lumapat sa kanyang pulso. Click! Ang tunog na yun ang nagsara sa lahat ng kanyang pag-asa. Bitawan niyo siya! Sigaw ni Dailon, humarang sa kanilang daraanan. Isa itong bitag. Isang setup. Hindi niyo ba nakikita? Mr. Montenegro, may warrant po kami. Kung pipigilan niyo kami, mapipilitan kaming isama kayo sa salang obstruction of justice. Mariing sabi ni Detective Cruz. Ang tingin ni Amihan ay napako kay Dailon. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng tulong, isang desperadong pakiusap. Sir, maniwala po kayo sa akin. Huwag niyo po akong pabayaan. Nakita niya ang matinding pagpupunyagi sa mukha ni Dailon, ang galit sa kawalan ng magawa. Nakita niya itong bumulong ng patawad bago tumabi ang mga pulis sa kanyang daanan. Ang paglalakad mula sa nursery, pababa sa engrandeng hagdanan, ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Amihan. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa kanyang dignidad. Ang mga kasambahay ay nasa gilid. Ang iba'y may awa sa kanilang mga mata. Ang iba'y may takot. Pagbukas ng malaking pinto sa harapan, isang mas malaking bangungot ang sumalubong sa kanya. Isang dagat ng mga tao, mga reporter, mga cameramen, lahat ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga kidlat. Sinisilaw siya. Ginagawa siyang sentro ng isang sirko ng kahihiyan. Miss Dalisay,
Totoo bang plinano niyo ito? Magkano ang ibinayad sa inyo? May galit ka ba kay Mr. Montenegro? Ang mga tanong ay mga punyal na tumutusok sa kanya. Pinayuko niya ang kanyang ulo, ang kanyang mahabang buhok, ay nagsilbing panakip sa kanyang mukha na basang-basa na ng luha. Naramdaman niya ang kamay ng pulis na mariing humawak sa kanyang likuran. Itinutulak siya papasok sa sasakyan. Parang nag-slow motion ang lahat. Ang ingay, ang mga ilaw, ang pagtulak sa kanya papasok sa malamig na sasakyan ng pulis. At bago sumara ang pinto, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa mansyon. Nakita niya si Dailon na nakatayo sa may pinto. Mag-isa, isang madilim na figura laban sa liwanag ng kanyang tahanan. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit nakita ni Amihan ang kanyang mga kamao na mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran. Slam! Sumara ang pinto ng sasakyan at kasama nito, sumara na rin ang kanyang mundo. Ang selda ay malamig, maliit at amoy kalawang. Isang manipis na banig sa sementadong sahig ang nagsisilbing kanyang kama. Dito, sa apat na sulok ng kanyang bagong katotohanan, niyakap ni Amihan ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Wala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang pangarap, ang kanyang pangalan. At higit sa lahat, ang mga batang naging ilaw ng kanyang buhay na wala na ang lahat. Habang nakaupo siya sa dilim, bumukas ang maliit na siwang sa pinto ng selda. Isang gwardiya ang nagsalita. Dalisay, may bisita ka. Abogado mo. Abogado? Wala siyang abogado. Isang lalaking nakasalamin ang lumapit sa rehas. Hindi ito si Attorney Robles, mas bata ito. Miss Dalisay, sabi nito sa mahinang boses. Ako si Attorney David. Ipinadala ako ni Mr. Montenegro. Walang emosyon na tumingin si Amihan. Wala akong oras, sabi ng abogado. May mensahe lang siyang pinapasabi sa'yo. Lumapit ito sa rehas. Ang kanyang boses ay isang bulong. Huwag kang bibitaw. Magtiwala ka sa kanya. Hindi pa ito tapos. Habang si Amihan ay nakakulong sa malamig na selda, si Dailon Montenegro naman ay naghahanda para sa digmaan. Ang pag-aresto sa kanya ay hindi isang pagkatalo. Ito ang senyales na kailangan niya para ilunsad ang kanyang huling pinakamalaking pusta. Kinabukasan, isang kagyat na press conference ang ipinatawag ng Montenegro Prime Holdings. Ang silid ay puno ng mga nagkakagulong reporter. Lahat ay nag-aabang sa kung ano ang sasabihin ng bilyonaryong nasasadlak sa kontrobersya. Paglabas ni Dailon sa entablado, ang mga flash ng kamera ay sumabog. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng screen sa buong bansa. Mukha siyang pagod, may mga namumuong eye bags at bahagyang magulo ang buhok, isang perpektong larawan ng isang taong sumusuko na. Ngunit sa likod ng pagod na anyo, ang kanyang mga mata ay may bakal na determinasyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Ipinatawag ko kayo ngayon para sa isang mahalagang anunsyo. Huminga siya ng malalim. Isang kilos na puno ng dramatikong pag-aatubili. Dahil sa mga kasalukuyang kaganapan na lubhang nakaapekto sa aking pamilya at sa reputasyon ng kumpanyang ito, nagpasyab akong magbitiw bilang CEO ng Montenegro Prime Holdings, isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa silid. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Itinaas niya ang kanyang kamay para sa katahimikan. Kasabay nito, inaatasan ko na ang aking mga abogado na simulan ang proseso ng paglilipat ng malaking porsyento ng aking mga ari-arian sa isang trust fund para sa aking mga anak. Ito ay para masiguro ang kanilang kinabukasan, anuman ang mangyari sa akin. Ang kanyang anunsyo ay isang bomba, isang pag-amin ng pagkatalo, isang puting bandila na iwinawagayway sa harap ng kanyang mga kaaway. Sa kanyang marangyang penthouse,
Si Sylvan de la Vega ay nanonood ng press conference sa isang malaking screen. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Nang marinig niya ang pagbibitiw ni Dylon, isang malakas na halakhak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. "Tapos ka na, Montenegro," sabi niya sa kanyang sarili. Itinaas ang kanyang baso. "Tapos ka na." Ang pagbagsak ng kanyang karibal ay mas matamis pa kaysa sa inaakala niya. Sa wakas, nakuha na niya ang kanyang hustisya, ang kumpanya, ang reputasyon, ang lahat. Malapit nang mapasakan niya. Sa Hiraya Residences, pinatay ni Dylon ang telebisyon. Ang pain ay nailatag na. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang pagdating ng daga. Tumingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Siya at ang kambal, si Luz, na may ngiting katulad ng sa kanya, si Sinag na may mga matang puno ng kuryosidad. Isang pangako ang binitawan niya sa kanilang mga larawan. "Ibabalik ko siya sa inyo. Ibabalik ko ang taong nagligtas sa inyo." Sa kanyang selda, nakaluhod si Amihan sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay magkadaob. Hindi siya nagdarasal para sa kanyang kalayaan. Nagdarasal siya para sa kaligtasan ng mga batang naiwan niya. Ang mensahe ng abogado, ang tanging kumot na bumabalot sa kanyang nanlalamig na pag-asa. Magtiwala ka sa kanya. Kinuha ni Dylon ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Dante. "Dante," sabi niya, ang kanyang boses ay sinadyang gawing mahina at desperado. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon din." "Ano po iyon, sir?" tanong ni Dante sa kabilang linya, halatang nagulat. "Ang tungkol sa mga security document ng mansyon at ng kumpanya. Dahil sa pagbibitiw ko, kailangan ko nang i-turn over sa iyo ang lahat. Ang master access codes, ang mga blueprint, masyadong sensitibo ang mga ito para pag-usapan sa telepono. Magkita tayo." "Saan po, sir?" Nag-isip si Dylon, tinitingnan ang isang mapa sa kanyang computer. "Sa lumang bodega ng Montenegro sa may Pantalan. Walang tao doon. Tayong dalawa lang. Dalhin mo ang lahat ng iyong records." "Masusunod po, sir." Ibaba ni Dylon ang tawag. Ang bitag ay handa na. Ang hangin sa loob ng abandonadong bodega ay mabigat sa alikabok at amoy ng kalawang. Tanging isang ilaw sa gitna ang nagbibigay liwanag, lumilikha ng mahahabang at nakakatakot na mga anino. Dumating si Dante. Naglalakad ng may kumpiyansa. Dala ang isang itim na briefcase. Inaasahan niyang makikita ang isang sirang Daelon Montenegro. Isang taong handa ng isuko ang lahat. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Daelon na nag-iisa, nakatayo sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Naglakad si Dante papalapit. "Sir, narito na po ako." Sa likod niya isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Ang malaking metal na pinto ng bodega ay sumara ng may puwersa. Isinasara ang tanging labasan. Napalingon si Dante, nagulat. Pagharap niyang muli kay Dylon, wala na ang pagod at desperadong ekspresyon nito. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanganib na kalmado. "Hindi tayo mag-uusap tungkol sa turnover," sabi ni Dylon. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "We need to talk, Dante." Ang ngisi sa mukha ni Dante ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito. Ang Daelon Montenegro sa kanyang harapan ay hindi ang taong wasak na inaasahan niya. Ito ay isang mangangaso na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. "Anong pinagsasabi niyo, sir?" tanong ni Dante, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmadong disposisyon. "Nandito po ako para sa turnover." "Tapos na ang pag-arte, Dante," mariing sabi ni Daelon. Bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Lumakad siya palibot dito na parang isang leon na pinapalibutan ng kanyang biktima. "Simulan natin sa simula. Ang buhol. Ang taut-line hitch na ginamit mo para itali si Amihan. Isang buhol na itinuturo sa Special Forces, hindi ba?" Nanlaki ang mga mata ni Dante. Pagkatapos, ang 15 minutong system glitch
sa CCTV na ikaw mismo ang nagsabing normal lang. Pagpapatuloy ni Dylon, hindi ito tinitigilan. Ang litrato ni Amihan at ng kanyang pinsan na ipinadala mula sa isang email na ikaw din ang nag-trace sa isang lokasyon na perpektong magdidiin sa kanya. Sir, hindi ko alam. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Daylon, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. At ang pinakahuli, ang video. Ang peking video ni Amihan na tumatanggap ng maleta. Napakagaling ng pagkakagawa. Napakagaling ng timing. Pero may isang bagay kang nakalimutan, Dante. Huminto si Daylon sa harap nito. Nakalimutan mong ako ang nagdisenyo ng security system ng bahay na yon. Alam ko ang bawat blind spot at alam kong ang CCTV camera na nakakuha ng video na yon ay hindi dapat gumagana sa gabing iyon. In-off ko ito para sa maintenance. Kaya paano ito nakapag-record? Maliban na lang kung may isang taong sadyang nag-activate nito at naglagay ng isang edited na video. Namutla si Dante. Wala na siyang masabi. Ngayon, ang huling tanong. Sabi ni Daylon, inilabas ang kanyang telepono. Sino ang kausap mo sa linyang ito? Pinindot niya ang play. Ang garalgal na boses ni Silvan de la Vega ay pumuno sa katahimikan ng bodega. Siguraduhin mong ang susunod na galaw ay tatapos na sa kanya. Sa puntong iyon, bumagsak ang lahat ng depensa ni Dante. Napaluhod ito sa sahig. Sir, maawa po kayo. Pagmamakaawa nito. Utos lang po lahat sa akin. Pinangakuan niya ako ng malaking pera. May galit din po ako sa inyo dahil sa pagkatanggal ng kapatid ko sa kumpanya dati. Pero hindi ko po gustong may masaktan. Sabihin mo ang pangalan niya. Utos ni Daylon. Ang kanyang boses ay walang awa. Si Mr. de la Vega po. Sabi ni Dante, nanginginig. Si Silvan de la Vega ang nagplano ng lahat. At sa hudyat na yon, biglang bumukas ang mga nakatagong pinto sa paligid ng bodega. Isang grupo ng mga pulis, pinamumunuan ni Detective Cruz, ang mabilis na pumasok. Mga baril ay nakatutok. Dante Reyes, arestado ka para sa mga krimen na isinampal laban kay Amihan Dalisay at sa pakikipagsabwatan para isagawa ang mga ito. Anunsyo ni Detective Cruz. Habang pinoposasan si Dante, tumingin ito kay Daylon nang may hindi makapaniwalang tingin. Plinano niyo to lahat. Bawat detalye, sagot ni Daylon. Kasabay nito, sa kabilang panig ng lungsod, sa tuktok ng isang makintab na gusali, si Silvan de la Vega ay nagbubuhos ng isa pang baso ng champagne. Tinitingnan niya ang stock market sa kanyang screen. Ang mga shares ng Montenegro Prime ay patuloy sa pagbagsak. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Silvan de la Vega? Tanong ng pinuno. Arestado ka bilang utak sa kidnapping at serious illegal detention ni Luz at Sinag Montenegro. Nabitawan ni Silvan ang kanyang baso. Ang mamahaling champagne ay tumapon sa puting carpet na parang dugo. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki, ay napalitan ng purong pagkabigla at pagkagapi. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na bakal na pinto ng selda ay isang tunog na inakala ni Amihan na hindi na niya maririnig. Tumingala siya mula sa kanyang pagkakaluhod. Nakatayo doon si Attorney David kasama ang isang gwardiya. Miss Dalisay, malaya ka na, sabi ng abogado. Isang ngangiti ang nasa kanyang labi. Lahat ng kaso laban sa iyo ay ibinasura na. Nanginginig siyang tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng selda, bawat hakbang ay hindi sigurado. Ang liwanag sa pasilyo ay tila masyadong nakakasilaw. At sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng maputlang ilaw, may isang taong naghihintay. Nakatayo doon si Daylon. Wala na ang galit sa kanyang mukha. Wala na ang pagdududa. Ang tanging naroon ay isang emosyon na hindi pa nakikita ni Amihan dati. Isang pinaghalong kaluwagan, pagsisisi, at isang bagay na mas malalim pa.
Naglakad si Amihan papalapit. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Nang nasa harapan na niya ito, walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Walang kailangan. Sa halip, ginawa ni Dailon ang isang bagay na hindi inaasahan ni Amihan. Ibinuka nito ang kanyang mga braso at marahan siyang niyakap. Isang yakap na nagsasabing, patawad. Isang yakap na nagsasabing, salamat. Isang yakap na nagsasabing, ligtas ka na. Isinubsob ni Amihan ang kanyang mukha sa dibdib nito at humagulhol. Inilalabas ang lahat ng sakit at takot na kinimkim niya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon sa dilim, nakahanap siya ng kanlungan. Ang pagbabalik sa Hiraya Residences ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Wala ng mga sirena, walang mga reporter, walang mga matang mapanghusga. Tanging ang tahimik na paggalang mula sa mga kasambahay na sumalubong sa kanya sa pinto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ngunit hindi sila ang mahalaga kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng dalawang maliliit na figura. Nasa nursery sila, sabi ni Dailon sa mahinang boses na tila nababasa ang kanyang isip. Hindi na niya hinintay pa. Halos takbuhin niya ang engrandeng hagdanan. Ang kanyang puso ay kumakaripas, sabik na sabik. Pagbukas niya ng pinto ng nursery, ang tanawin sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpuno ng luha sa kanyang mga mata. Sina Luz at Sinag ay nasa kanilang playpen, ligtas at masigla. At nang makita nila siya, ang kanilang mga maliliit na mukha ay nagliwanag. Si Sinag ay humagikgik at itinaas ang kanyang mga braso. Si Luz ay ngumiti ng malawak. Ipinapakita ang dalawang maliliit na ngipin sa ibaba. Napaluhod si Amihan sa sahig at pumasok sa loob ng playpen. Niyakap niya ang dalawang bata nang mahigpit. Isinusubsob ang kanyang mukha sa kanilang mabangong buhok. Nandito na si Yaya. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi na kayo iiwan ni Yaya. Humagulhol siya. Isang iyak ng purong kaligayahan at ginhawa. Sa yakap ng dalawang batang yon, naramdaman niyang buo siyang muli. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng walang kapantay na pagmamahal. Pinanood sila ni Dailon mula sa may pinto. Isang maliit at malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang eksenang ito, ang eksena ng isang pamilya, ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kinagabihan, matapos mapatulog ang kambal, natagpuan ni Amihan si Dailon na nakatayo sa tabi ng infinity pool, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kagaya ng dati. Wala na ang tensyon. Amihan, sabi ni Dailon nang hindi lumilingon. Wala akong ibang masabi, kundi patawad. Tumingin siya dito. Ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Patawad dahil kahit sa isang saglit, nagduda ako sa iyo. Patawad dahil hinayaan kong lamunin ako ng aking nakaraan. Sir, naiintindihan ko po. Mahinang sagot ni Amihan. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Dailon. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang ina ng kambal, si Cassandra, iniwan niya kami. Para sa kanya, ang mga bata ay isang pagkakamali, isang hadlang sa kanyang kalayaan. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala basta-basta. Ngunit ipinakita mo sa akin na mali ako. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ang kanyang pag-amin ay nag-iwan kay Amihan na walang masabi. Sa wakas, naintindihan na niya ang lalim ng mga pader na itinayo ni Dailon sa paligid ng puso nito. Sir, salamat po, sabi na lang ni Amihan. Salamat po sa pagtitiwala ninyo sa huli. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, may inabot si Dailon sa kanya. Isang makapal na sobre.
Ano po ito? Tanong niya. Buksan mo. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga papeles. Isang admission letter mula sa isa sa mga pinakamahusay na nursing school sa bansa at isang resibo na nagpapatunay na ang buong 4 na taon ng matrikula ay bayad na. Sir, hindi ko po ito matatanggap, sabi ni Amihan, gulat na gulat. Hindi iyan isang regalo, Amihan. Bayad iyan, sabi ni Dylon. Bayad para sa panganib na idinulot ko sa buhay mo at bayad para sa pagliligtas mo sa aking mga anak sa paraang hindi ko kailanman magagawa. Di umiling si Amihan, ang mga luha ay muling namumuo. Pero hindi ko po pwedeng iwanan sina Luz at Sinag. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dylon. Wala namang nagsabing aalis ka. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak ay magaan at puno ng paggalang. Amihan, ayoko nang maging yaya kanila. Gusto kong manatili ka dito, bilang isang kasama, isang partner sa pagpapalaki sa kanila. Mag-aral ka sa umaga, sa hapon, sabay nating aalagaan ang mga bata. Aayusin natin ang schedule, gagawa tayo ng paraan, basta't huwag ka lang umalis. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Dylon. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang nakitang amo. Ang nakita niya ay isang ama, isang lalaking nasaktan, isang taong natututong magtiwala muli. At sa kanyang sarili, hindi na niya nakita ang isang hamak na katulong. Nakita niya ang isang babaeng may pangarap, isang babaeng lumaban. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Sir Dylon, sabi niya, ang kanyang puso ay puno ng isang bagong damdamin. Paano po ako tatanggi? Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, isang bagong kabanata ang nagsimula. Hindi pa nila alam kung ano ang tawag dito, ngunit pareho nilang naramdaman. Ito ay ang simula ng pagbuo ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi nilikha ng dugo, kundi pinili ng puso. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hiraya Residences, na minsan ay naging saksi sa takot at pagtataksil, ay isa ng tunay na tahanan, puno ng tawanan at init. Isang hapon, sa malawak na library na dati ay laging madilim at tahimik, si Amihan ay nakaupo sa isang mesa. Nakasuot siya ng kanyang puting uniforme ng nursing student. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Sa kanyang harapan ay nakabukas ang isang makapal na libro ng anatomy and physiology. Seryoso siyang nagbabasa, ngunit isang maliit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Sa sahig na hindi kalayuan, isang kakaibang tanawin ang nagaganap. Si Daelon Montenegro, ang kinatatakutang CEO na nagpapatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon, ay nakaluhod sa sahig. Nakikipaglaro siya sa kambal, na ngayon ay mahigit 1 taon na at nagsisimula ng maglakad. Halika kay Sinag, kay Papa, sabi ni Dylon. Nakabukas ang kanyang mga braso. Kaya mo yan. Humakbang si Sinag ng 3 beses bago bumagsak sa malambot na yakap ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Luz naman ay mas abala sa pagtatayo ng isang tore gamit ang mga makukulay na blok. At paminsan-minsan ay sumusuulyap kay Amihan na para bang sinisigurong naroon pa rin ito. Tumingala si Amihan mula sa kanyang libro at pinanood sila. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang damdamin na mas malalim pa sa pasasalamat. Kapayapaan. Ito ang salita para dito. Ang kanilang buhay ay nagkaroon ng isang magandang ritmo. Sa umaga, si Amihan ay pumapasok sa kanyang klase, pursigido sa kanyang pangarap. Si Daelon naman ang nag-aalaga sa kambal, isang bagay na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya ng mag-isa. Natutunan niyang magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas, at higit sa lahat, natutunan niyang intindihin ang bawat iyak at hagikgik ng kanyang mga anak. Sa hapon, sabay na nilang inaalagaan ang mga bata. Sila ay isang team, isang pamilya, isang gabi,
Habang mahimbing nang natutulog ang kambal, nagdala si Dylon ng 2 tasa ng mainit na tsaa sa balkonahe kung saan nakaupo si Amihan, nakatingin sa mga bituin. "Kumusta ang pag-aaral?" tanong ni Dylon. Umupo sa tabi niya. "Mahirap po," pag-amin ni Amihan, napangiti. "Pero masaya. Sobrang saya." Tumingin siya kay Dylon. "Salamat po ulit dito, Sir Dylon." Dylon. Pagtatama nito, isang ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Matagal na tayong hindi amo at empleyado, Ami. At ako dapat ang magpasalamat sa'yo." Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. "Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling magtiwala. Salamat sa pananatili mo." "Salamat din po," sagot ni Amihan, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. "Salamat sa pagpapakita ninyo sa akin na karapat-dapat akong ipaglaban." Hindi nila kailangang lagyan ng pangalan ang kung anuman ang mayroon sila. Hindi sila nagmamadali. Ang mahalaga ay ang kanilang pag-unawa, ang kanilang respeto, at ang pagmamahal na dahan-dahang namumukadkad sa pagitan nilang dalawa, na pinatitibay ng kanilang pagmamahal para sa 2 batang nag-ugnay sa kanila. Tumingin si Dylon sa malayo, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Amihan. "Minsan, iniisip ko," sabi niya, "paano kung hindi nangyari ang lahat ng yon? Paano kung hindi pumasok sa buhay natin si Sylvan?" Ngumiti si Amihan, isang ngiting puno ng karunungan na natutunan niya mula sa sakit. "Siguro po, mananatili lang akong isang yaya na may lihim na pangarap. At siguro po, mananatili lang kayong isang bilyonaryo na nakakulong sa kanyang toreng gawa sa takot." Tumingin siya sa mga mata nito. "Minsan po siguro, kailangan muna nating masira para mabuo tayong muli ng mas tama." Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Dylon ang lahat. Ang babae sa kanyang harapan ay hindi lang anghel na bantay ng kanyang mga anak. Siya ang anghel na nagligtas din sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. At sa ilalim ng tahimik na mga bituin, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa unang pagkakataon. Isang halik na hindi nag-aalab, kundi mainit. Hindi mapusok, kundi puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, "Nandito na ako, umuwi na ako." Mula sa bintana, isang maliit na ilaw mula sa baby monitor ang kumikislap. Sa loob ng nursery, si Luz at Sinag ay mahimbing na natutulog. Panatag sa kaalamang sa kanilang paggising, ang kanilang mundo ay kumpleto. Sa hardin ng Hiraya Residences, sa ilalim ng dapit hapon, isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang pagpili, ang piliing magtiwala, magsakripisyo, at higit sa lahat, ang piliing magmahal. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dylon at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat ngiti sa loob ng kanilang kwento. Ang inyong pakikinig ay ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinusulat. Habang isinusulat ko ang paglalakbay na ito, naramdaman ko ang bigat ng pagdududa ni Dylon at ang tahimik na lakas ng pananampalataya ni Amihan. Ninais kong lumikha hindi lamang ng isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin ng buhay na kung minsan ang pinakamalaking laban ay ang laban para muling magtiwala matapos masaktan. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang desisyon, isang pang-araw-araw na pagpili na manatili, umunawa at magpatawad. At higit sa lahat, ito ay isang pagdiriwang sa konsepto ng isang pamilyang pinili ng puso. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng sakripisyo, katapatan at pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakamahalagang aral na tumatak sa inyong puso mula sa kwento ni Amihan at Dylon?
ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa bawat kwentong aming nililikha. Muli, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa salaysay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.